Alam mo, ang kagandahan po ang mga life skills na yan, kailangan po mapag-aralan pa po habang bata pa. Para sa mga taon talagang gustong yumaman, need mo talagang matutong mag-ipon. Hindi dahil sa pera na naipon mo, ikaw ay yayaman. Videos that will make you wealthy and debt-free. Chinky, may yumayaman ba sa pag-iipon? Wala. Kung wala palang yumayaman, bakit need namin mag-ipon? Sa video na ito, i-reveal ko sa inyo ang dahilan kung bakit kailangan matutong mag-ipon. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in. Alam mo, super excited ako sa araw na ito. Pag-uusapan natin one of the controversial topics. Kasi may mga ibang mga philosophy, ideas na nagsabi, naku, huwag kang mag-iipon. Wala naman talaga yumayaman sa pag-iipon. Ito ang na-discover ko, no? Na-realize ko. As mga successful people na mga personally na-interview ko, mga millionaires, mga billionaires. Sabi po ni Double T. Munger, ito po, the habit of saving in itself is an education. It fosters every virtue, teaches self-denial, cultivates sense of order, trains to forethought, and so broadens the mind. Yan, iisa-isahin po natin. Alam ko medyo malalim-lalim po to. Marami pong pinag-uusapan. Diba? Pero himay-himayin po natin quote na ito. Number 1, ang sinasabing double T is what? Education of savings. Kaya ang parati ko sinabi, kailangan nating matuto mag-ipon. Ito po ay isang lifelong skill. Alam mo, ang kagandahan po ang mga life skills na yan, kailangan po mapag-aralan pa po habang bata pa. Kasi pag napag-aralan mo to, naging nung bata ka pa, ito ay magiging pag-uugali mo. So in other words, honestly, kung kailangan mo matuto mag-ipon, kasi ito po ay isang magandang pag-uugali. Dalawa lang naman when it comes to money, di ba? Dalawang ugali lang po, ang pag-iipon o paggagastos. Ang pag-iipon at pagiging responsable sa paghawak ng pera ay magandang pag-uugali. Ang paggagastos na walang pakundangan at di ka nag-iisip kung ano pumasok yan o lumalabas ay hindi magandang pag-uugali. So that is number 1. Number 2, ang tinatawag po natin is what? Fostering virtues. Ang ibig sabihin po niyan, kagandahang asal. Ang kagandahang asal na nakukuha natin sa pag-iipon ay pagiging pasensyoso. Natututo kang magpasensya at nagtututo ka rin magtiyaga at maghintay. Di ba ganun naman Again, dalawang klaseng school of thought yan. Number 1, kahit wala kang pera, utangin mo. I-credit card mo yan, kahit na wala ka pa. Tapos, pagka pumasok ng pera, tsaka dahan-dahanin mo ang pagbayad. Pangalawa, ang pwede natin gawin is pag-ipunan po muna natin bago tayo bumili. Anyway, babayaran mo rin in the future. Bakit di ka nalang muna mag-ipon ngayon? These are two school of thoughts. Number 1, ako naniniwala po kayo. I don't know if you will agree. Pag ikaw ay nag-iipon bago ka bumili, ibig sabihin marunong kang magtimpi, marunong kang maghintay, di ba? Bago mo talagang bilhin ang gusto mo. Kapag ikaw naman ay nangutang, ibig sabihin hindi ka makapaghintay. Gusto mo agad-agaran na makamit ang ninanais mo sa buhay. Ang pangatlo na matututunan natin sa pag-iipon, yung tinatawag na the art of self-denial. When you say self-denial, sakripisyo po yan Ibig sabihin yan, you have the capability and the ability to resist temptation. So, nag-iisip ka talaga, ano magiging financial impact nito pag ako ay bumigay dito, pag ako ay nagwaldas na kung ano po mangyayari. So, ang gagawin mo talaga, magsasakripisyo ka talaga. Ito po ay isang magandang pag-uugali para ikaw ay magtagumpay sa buhay. Matanong nga kita, meron ka bang kakilala talagang naging matagumpay sa buhay na hindi marunong magsakripisyo at walang disiplina? Kaya nga, bago tayo magpatuloy, babatiin muna natin si Beta's Journey, si Jason Wealth, at the same time si Raniel Mansilao 557. Maraming salamat. Ang kagandahan pa, pag tayo natuto mag-ipon according to Double T, sinabi niya, nagkakaroon po tayo ng kaayusan, sense of order. Like for example, na-organize mo na financial records mo, 'di ba? Nagkakaroon ka ng mga tinatawag na ipon goals, 'di ba? Para sa bahay, para sa sasakyan, para sa edukasyon, para sa travel. Nabubuo dahan-dahan ang pangarap mo dahil nga na-organize mo na siya. At i-continue
continue po natin yung sinabi niya, the power of forethought. Ang ibig sabihin ng forethought po is long term ka na mag-isip. Nag-iisip ka na para sa iyong kinabukasan, di ba? Nag-iipon ka na para sa kinabukasan mo, nag-iipon ka na para sa retirement plan mo. Nag-iipon ka na pagdating ng panahon para ma-enjoy mo yung fruits of labor mo. Grabe talaga, no? Ay, ang galing talaga ng concept talaga. Ang galing talaga. Ang dami natin matututunan sa pag-iipon. And last but not the least, ang pinakamaganda talaga para sa akin, it's broadening your mind. In other words, lumalawak ang iyong pangarap. At pag ikaw ay lumawak ang iyong pangarap, nagkakaroon ka ng pag-asa. Ay, grabe naman talaga. Para sa mga taon talagang gustong yumaman, need mo talagang matutong mag-ipon. Hindi dahil sa pera na naipon mo, ikaw ay yayaman. Ang pag-iipon po ay nagtuturo sa atin na magandang asal, humahaba ang iyong pasyensya, nagkakaroon ka ng disiplina, nagkakaroon ka ng kaayusan, nagkakaroon ka ng pagpaplano sa long term, at ika nga, lumalawak ang iyong pangarap at nagkakaroon ka ng matinding pag-asa. Kaya nga para sa mga taong na gustong matutong mag-ipon, hinahamon na kita ngayon sa 60,000 Ipon Challenge. Sumali na kayo. Ano ba tong 60,000 Ipon Challenge na ito? Kung gusto nyo malaman at itong 60,000 Ipon Challenge, mga friendship, alam nyo dapat nyo gawin? I-click nyo na lang yung link sa baba para mapanood nyo kung paano kayo makakaipon ng 60,000 pesos. Maraming salamat po sa pag-tune in sa program na ito. Nakong sobra kaming thankful at grateful na marami na po sa inyo ang talagang natututo na po talaga mag-ipon at nagiging iponaryo na. If you like this video, please do me a favor, i-cut paste nyo tong video na ito at i-share nyo to sa inyong mga kaibigan at inyong mga mag-anak at i-post nyo rin sa inyong social media. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.